Malaking tulong sa mga mangingisdang Pilipino ang mga payaw na inilatag sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. May mga dating payaw sa Bajo de Masinloc pero pinutol umano ng mga Chino. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Emil, yan nga ang isinuwalat ng ating nakausap na mga isda sa ating pagsama sa BIFAR at mga mangingisdang sinubukan ang kanilang mga bagong bigay sa kanila ng mga fishing gears sa kanilang pangingisda dito sa Subic sa West Philippine Sea. Madaling araw pa lang naglalatag na ng ring net ang mga Pilipinong mangingisda sa paligid ng payaw na inilagay ng BIFAR sa West Philippine Sea sa bahagi ng Subic, Zambales. Sakay sila ng mga bagong 21-meter steel hulled na barkong pangisda at mga fiberglass na bangka mula sa BIFAR. Matapos ang ilang oras, ito ang kanilang huli. Okay naman sir yung pangingisda. Kaya lang nga po sir yung payaw na napuntahan natin, hindi masyado marami ang laman. Malaking tulong pa rin daw lalo't hindi na sila makapangisda sa loob ng Bajo de Masinloc. Meron ding payaw sa labas ng bahura pero pinutol umano ng mga Chinese. Ilang araw matapos putulin ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilatag ng China sa entrada ng Bajo noong nakaraang taon. Ano yung nalamang Chinese? Yun po yung report ng mga mangingisda namin doon sa Scarborough. Babalik tayo at ilalagay natin ito. Kailan lang nang matagumpay hindi nakapaglatag ng 10 payaw ang BIFAR sa Recto Bank sa kabila ng mga radio challenge at pagpapagitna sa kanila ng 2 dambuhalang barko ng China Coast Guard. Itinanggi ng Pilipinas ang giit ng China na mapaminsala sa kapaligiran ng payaw. Mga floater o pampalutang na nilalagyan ng dahon ng nyog. Nagsisilbi ang silungan ng maliliit na isda na nakakainganyo sa mga malalaking isda. Stationary po ito, hindi ito gumagalaw. So hindi po ito sabihin natin posibleng makagalugad dun sa ilalim ng karagatan. Siguro kung may masasabi tayong nakakasira, yun yung pagsisira ng mga coral reef para lamang magligay ng mga structures illegally. Palalakasin na raw ng BIFAR ang kakayahan ng mga mangingisdang Pinoy, hindi lang para dumami ang kanilang huli, pero para hindi naman sila dehado sa mga dayuhang patuloy na nananamantala sa yamang dagat ng bansa. Papalawigin pa ng BIFAR ang payaw system at lalagyan ng tracker para madaling ma-monitor. Emil, kanina madaling araw ay nasa 200 kilo lamang yung nalambat yung mga mangingisda pero ito'y dahil isang linggo pa lamang daw na nailalatag yung payaw. Pero ang kanilang huli ay may buyer na agad dito sa Subic kung kahit hindi na umabot dun sa traditional na bulungan na nagaganap alas 10 ng gabi dito sa market ng Subic. Meron na kagad buyer kung kahit nung pagbaba ay nahango na kagad ito ng kanilang mga buyers. Kaya pa man, tagumpay pa rin daw na maituturing itong pamimigay nga ng mga bagong fishing gears ng BIFAR dito sa mga mangingisda. Kaya naman tuloy-tuloy pa raw ang proyektong ito at magbibigay pa sila ng mga panibagong mga bangka at maging mga steel-hulled na mga barkong pangisda. Hindi lamang dito sa mga mangingisda sa West Philippine Sea, kundi sa iba pang mga fishing communities sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan pa rin ang latest mula dito sa Subic. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima.